Six drinks na pwede ninyong inumin kung kayo ay nagfa-fasting. Plus, sa dulo, meron akong babanggitin na tatlong drink naman para sa mga beginners. Drink number one ay ang tubig. At maraming iba't ibang klase ng tubig ha. Merong mineral water, merong distilled water, at meron naman yung still water, tapos meron din yung sparkling water. Lahat ng yon, kahit na iba't ibang temperature pa, iced water, o kaya kahit yung room temp na water, pwedeng-pwede nyo yung inumin during your fasting. Sparkling water is okay kasi tubig lang naman talaga na plain yan, na carbonated lang. Pero may mga sparkling water na available na flavored. Pero dalawang klase yan ha. Merong mga flavored sparkling water na meron ding halong asukal, kaya manamis-namis siya. And meron ding mga flavored sparkling water na sadyang flavored lang talaga. Yung katumbas niya sa still water is parang water na nilagyan ng lemon slices or cucumber slices. Parang ganon. So kung ang iinumin ninyo is sparkling water na flavored, given na dapat wala siyang sugar, then pwede rin po nating inumin yon during fasting. Second drink na pasok during fasting ay ang lemon water. Kagaya kanina kay sparkling water na okay lang naman kahit flavored basta wala naman siyang asukal, ganun din sa still water. Marami kasi sa atin yung tamad na tamad uminom ng tubig kasi nga naman ang bland ng lasa niya. Pero the moment na nilagyan ng lemon slices ang kanilang tubig, ang sarap na. Nakakarami na ng inom ng tubig. Then good news po kasi okay naman yon during fasting. Drink number three na pwede ninyong i-enjoy kung kayo ay nagfa-fasting is ang tsaa. Yes, pwedeng-pwede po ang tsaa, kaya lang depende sa kung anong klase ng tsaa yung iinumin ninyo ha. Mga herbal tea po yung tinutukoy ko dito. Ibig sabihin yung mga jasmine tea, black tea, green tea, oolong tea, yung mga ganong klase ng tea, Earl Grey, ganyan. Meron kasing mga klase ng tsaa na gawa naman sa prutas. During intermittent fasting, hindi po ganon yung pipiliin natin. Doon tayo sa side ng mga herbal tea. Okay na option din itong tsaa kung hindi kayo mahilig na uminom ng kape. Dahil yung tsaa, kagaya ng kape, meron din siyang caffeine. Just make sure lang na plain na tsaa lang yung iinumin ninyo ha. Ibig sabihin, hot water, tea bag, yun lang yung isasawsaw ninyo sa inyong tsaa. Hindi po natin hahaluan ng gatas, hindi po natin hahaluan ng creamer at ng pampatamis. Plain herbal tea, pwede during fasting. Ikaapat na drink na pwede ninyong i-enjoy kung kayo ay nagpa-fasting ay ang kape. Kaya lang, kagaya sa tsaa kanina, yung kape na pwede nating inumin ay yung plain black coffee lang. Ibig sabihin ng plain black coffee, kape lang talaga na nakahalo sa mainit or pwede rin sa malamig. Kung gusto niyo ng cold brew na coffee, okay din po yon. Ang iniiwasan kasi natin sa mga inumin natin during fasting is mahaluan siya ng calorie. Kasi pag nagkaroon ng calorie, matatanggal tayo sa state ng fasting. Also, kapag meron naman siyang carbohydrates or sugar, habang nagfa-fasting kasi tayo, yung katawan natin, unti-unti niyang ginagamit yung stored fats as energy source. Pero kung maglalagay ka ng sweetener, kung maglalagay ka ng asukal, mawawala ka sa state na yon. Kaya no muna kung kayo ay magkakape, plain black coffee lang po. Pwedeng hot coffee, pwede rin cold coffee. Pagdating naman sa kung anong klase ng kape yung pwede kong inumin, kahit anong klase po. Kung gusto niyo mag French press, kung gusto niyo mag brewed coffee, kung gusto niyo ng americano, espresso, lahat yan, kahit yung simpleng tagda ₱2 na instant coffee na stick, pwedeng-pwede. Basta plain black coffee lang po. Ikalima na drink na pwede ninyong i-enjoy kung kayo ay nag-intermittent fasting or during fasting ay ang apple cider vinegar drink. Pag sinabing apple cider vinegar drink, yun po yung isang baso ng tubig na hinaluan ng 1 to 2 tablespoon ng apple cider vinegar. May mga pangilan-ngilan na mga tao na nilalagyan siya ng pinch ng salt, okay lang din yon. Kasi si salt, hindi ka naman mapapaalis niyan sa state ng fasting mo. Also, si salt, maganda pa yan kasi nakakadagdag din siya ng source ng electrolyte. Tsaka medyo matatanggal niya yung asim na lasa ng apple cider vinegar drink. Kung hahaluan mo pa ng maraming yelo yan, medyo maglalasang lemonade na yan. Just make sure lang na iinumin nyo yung apple cider vinegar drink na gamit ang straw ha, para hindi magsistain sa ngipin ninyo. Also, every time na iinom kayo ng apple cider vinegar drink,
drink, dapat nakahalo po siya sa water kasi harmful po siya sa ating esophagus. Very good tong apple cider vinegar drink dahil nakakatulong to para mapaganda yung environment ng ating stomach. Ibig sabihin, healthy rin ang ating good bacteria at yung mga nutrients, yung mga sustansya sa mga nutrient-dense meal na kakainin natin ay mapapakinabangan talaga ng ating katawan. Ika-anim na inumin na pwede ninyong i-enjoy during fasting ay ang electrolyte drink. Meron tayong recipe ng electrolyte drink. Ito po yung 500 ml to 1 liter ng tubig. Hahaluan natin ng mga 1/4 teaspoon ng asin, pwedeng Himalayan salt, pwedeng sea salt, 1/2 teaspoon ng cream of tartar at 1/8 teaspoon naman ng Epsom salt. Optional yung last two ingredient na sinabi ko kasi ang pinaka-importante lang talaga doon is yung Himalayan salt or sea salt unless nakakaramdam kayo ng keto flu or nagka-cramps kayo, nahihilo, may brain fog. Pero if in case na hindi nyo gusto yung lasa ng electrolyte drink at mas prefer ninyo na umiinom ng apple cider vinegar drink, yung 1/8 teaspoon na ihalo sana natin na asin sa ating electrolyte drink, kahit dun mo na lang siya ihalo sa apple cider vinegar. Okay na rin yon para makuha natin yung electrolyte na kailangan ng ating katawan. Electrolytes kasi yung number one na mabilis nawawala sa katawan natin kapag tayo ay nagfa-fasting, lalo na kung consistent ka sa paglo-low carb. Every time kasi na pinagpapawisan tayo at kapag tayo ay umiihi, yung asin or sodium sa ating katawan, sumasama po sa ihi yan. Kaya kung tuloy-tuloy ang ating fasting, tapos after ng fasting natin maglo-low carb tayo, tuloy-tuloy sa pag-ihi natin, sama rin ng sama si sodium. Kaya kung hindi natin i-replenish yun, kung hindi natin papalitan yon, diyan natin may experience ang keto flu. Kaya para ma-prevent si keto flu, inom tayo ng electrolyte drink during intermittent fasting. Yung anim na na-mention ko kanina ay pwedeng-pwede ninyong inumin during your intermittent fasting. Highly advisable na inom po tayo ng electrolyte drink ha kapag prolonged ang fasting na ating gagawin. Yung tipong aabot ka ng 2 to 3 days, inom ka ng electrolyte drink para hindi ka maka-experience ng keto flu. Pero paano naman yung mga baguhan pa lang sa pagpa-fasting na gusto sanang subukan mag-fast kaya lang medyo hindi pa kaya or hindi rin na-enjoy yung pag-inom ng black coffee o kaya yung plain na tsaa. Then meron naman akong in addition dun sa alim kanina, pwede tayong magdagdag ng tatlo pa. Number one is bulletproof coffee. With bulletproof coffee, ito po yung kape na mayroong grass-fed butter tapos meron ding coconut oil or MCT oil powder or kahit yung MCT oil lang. Hindi advisable si bulletproof coffee kung kayo ay nagfa-fasting kasi gusto nyong mag-lose ng weight and also for healing. Kasi for healing, kailangan natin si autophagy. And once kasi na uminom tayo ng bulletproof coffee, fatty na coffee kasi yon. Ibig sabihin, baba yung autophagy na rin and dahil fatty nga siya, medyo magsa-stop ng konti or magpo-pause ng konti yung katawan natin sa pag-burn ng ating stored fats kasi yung fats na galing sa bulletproof coffee, yung tutunawin muna niya para gamitin as energy source. Pero hindi naman ibig sabihin na porket uminom ka ng bulletproof coffee during your fasting para mas mapahaba ang inyong fast, ibig sabihin parang nonsense na yung ginawa mo. Tandaan, beginner ka pa lang kasi. So, unti-unti mo pang tinuturuan yung katawan mo para maiba yung nakasanayan mo na way of eating. Kasi 'di ba dati, sanay tayo na kumakain ng 3 times a day, tapos in between ng meals natin, meron pa tayong mga merienda. So, meron pang ganon na clock yung body natin. So, ang goal lang natin talaga dito is turuan yung katawan natin na i-introduce sa katawan natin yung another timing naman ng pagkain. Kaya don't worry, hindi naman sayang yung ginagawa mo. Practice lang yan. At saka isang trick para unti-unti mong mapahaba yung fasting. Second drink na pwede mong inumin kung ikaw ay baguhan pa lang sa pag-intermittent fasting maliban dun sa anim na na-mention ko kanina ay ang bone broth. Ang bone broth, merong konting protein yan, tapos medyo fatty din siya. Kaya kagaya dun sa bulletproof coffee kanina, kung iinom tayo ng bone broth, medyo titigil ng konti yung paggamit ng katawan natin sa stored fats kasi yung fats muna kay bone broth yung gagamitin. Pero again, okay lang yan. Kasi hindi naman ganun kadami yung fats na meron siya at hindi rin naman ganun kadami yung protein na meron siya. By drinking bone broth, medyo mapapastop
yung pagpunta ng katawan natin kay autophagy, but again, okay lang. By doing this kasi, unti-unti nating ini-introduce sa ating sistema, sa ating katawan at routine ang intermittent fasting. Currently, dahil beginner ka pa, mahirap pa talaga yan, lalo na kung hindi pa fat adapted ang katawan mo. Kaya by drinking either bone broth or bulletproof coffee, mas napapadali yung pagpa-practice na ginagawa mo. Maliban dun sa dalawang yon, meron tayong ikatlo na ingredient naman, hindi naman siya inumin, na pwede nyo din yung i-add sa inyong drinks. Ito yung sweetener or yung mga low carb sweetener. Apat po yan. Pwedeng monk fruit, pwedeng allulose, pwedeng stevia, at pwede rin pong erythritol. Ang sweetener talaga, hindi advisable na ina-add or hinahalo kung kayo ay nagfa-fasting. Also, ang sweetener kasi is hindi rin advisable kung ikaw ay naka-clean low carb. Pero may mga tao kasi talaga na hindi kayang uminom ng kape or ng tsaa unless matamis yung kape at tsaa na iniinom nila. In a perfect world, kung perfect ang senaryo, syempre gusto talaga natin na matutunan na alisin yung mga ingredient na yan sa ating pagkain. Pero kung currently nahihirapan ka pa talaga na gawin yon at yun yung reason kung bakit hindi mo matuloy-tuloy ang fasting na ginagawa mo, then pwede naman, sige, try mo na lang or gumamit ka na lang ng sweetener or sugar alternative, which is yung ating mga low carb sweetener. Hindi mo man na-follow strictly si clean fasting, pero kung gagawin mo naman ito araw-araw at ipapractice na uunti-untiin mo na bawasan yung sweetener na hinahalo mo sa iyong kape or sa iyong tsaa, unti-unti rin naman na masasanay yung taste buds mo dun sa patabang na lasa ng iniinom mong kape at tsaa. Kaya be patient lang po sa inyong mga sarili. Kung currently nahihirapan pa kayo na mag-fasting ng mahaba or more than 12 hours, that's okay. Kahit 12 hours na fasting nga lang per day, malaking tulong na yan sa inyong katawan. Pero tandaan ha, ang goal natin during fasting is yung anim na na-mention ko kanina na yun lang dapat yung i-allow natin na inumin para clean fasting, para ma-maximize din natin yung benefits ng intermittent fasting, which is pag-utilize ng ating stored fats as energy source and autophagy para tayo ay maging healthy. That's it for today po muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!